Magandang hapon. This is our Dark and Light Side of Life, episode 235 for March 13, 2025. So, malapit na po tayo, no? Sa Semana Santa. So, sa lahat na nagpaplanong mag-outing, magbakasyon, bumiyahe, ipa-reading nyo bago kayo gumawa ng desisyon na ganyan. Dahil po, ang mahalaga, may alam po kayo kung tama ba yung napili ninyong sasakyan, petsa, venue, at mga taong inimbita para doon. Kasi minsan, kung sino pa yung inimbitahan mo, no, sila pa yung nagdadala sa'yo ng hindi maganda, minsan din, yung naghahanda o yung nag-imbita ang naging mitsa ng buhay ng kasi ganun talaga ang buhay. So, kuha tayo dito. Unang pinanggalingan ng problema. 5 of Cups. Losses. Pangalawa, the Knight of Wands. And pangatlo, ba't ganyan? Isa lang. The Six of Swords. Uy, talaga. Ngayon, yung ganyan kasi, yung 5 of Cups is, masyado kang nakafocus doon sa mga nawala sa'yo, no? Yung mga losses mo sa buhay. Isa na dito, yung taong nagmamahal sa'yo. Posible iniwan ka. Sumama sa iba, ipinagpalit ka sa iba, kaya ka nasasaktan. Tignan natin dito. Una, the Queen of Pentacles. Pangalawa, the Four of Wands. And pangatlo, the Two of Pentacles. Ngayon, dito lumabas. Kung ito'y patungkol sa pag-ibig, yung problema mo doon, sa dark side, is iniwan ka ng taong mahal mo. Posible yung taong yon mas bata kumpara sa'yo. Umalis, iniwan ka, tinalikuran ka. Ipinagpalit ka sa isang tao na may kaya, pamilyado, at kaya niyang balansehin yung finances niya, estado niya sa buhay, expenses niya sa buhay. Ito yung kalimitan talagang kalaban ng pag-ibig. Pera. Pera at karangyaan. Aminin man natin o hindi, no? Yung pinag-uusapan natin, usaping pag-ibig pa lang po ito. Maraming tao na mas pinipili nilang sumama doon sa taong kaya silang suportahan. Kasi, sa tingin nila, ito yung paraan na makakatulong sila sa pamilya nila, mabubuhay nila yung pamilya nila, and at the same time, mai-enjoy nila ang buhay nila. Pero, hindi mo alam na darating ka rin sa punto na lahat ng itong karangyaan na ito mawawala. Tatalikuran ka, ipagpapalit ka. 'Di ba? Nangyayari ito sa totoong buhay. Hindi ito basta-basta lang baraha. This is a general reading. So, kung gusto mong malaman kung yung ipinagpalit ba sa'yo, ginamitan ba ng gayuma, ginamitan ba ng dasal, ritual, manifestations, or whatever type of spell, ipa-reading mo. 'Di ba? Kung doon naman tayo sa usaping negosyo, malamang nagsugal ka or nagkapital ka sa negosyong hindi mo alam patakbuhin. At wala ka ring alam sa ganyan. Kaya, posible niloko ka, no? Ninakawan ka, na-bankrupt ka. Kaya, hindi mo rin mabalanse lahat. Kasi alam mo, kung dito kasi sa light side na to, andyan na sa'yo lahat eh. Hindi naman sinabi na sobrang yaman mo, pero andyan na sa harapan mo. Ayun, yung binigyan ka na ng Diyos ng
tawag nito. Yung binigyan ka na ng Diyos ng buhay, di ba gusto mo mag-asawa? Halimbawa, yung pag-aasawa. Binigyan ka ng asawa, hindi man sapat or hindi man siya ganun kayaman, pero kaya niyang magbayad ng bills, kaya kanyang pakainin, kaya niyang paminsan-minsan gumala. Kaso nga lang, may mga taong hindi talaga ganun kasaya. Sa tingin nila, hindi pa yun sapat. Kulang pa. So, sa sobrang paghahanap ng mga shortcuts, nagkakaroon kayo ng mga problema na kung sa tingin kasi sa iba, titignan nila karma yan eh. Pero, hindi siya karma. Wrong choice lang siya. Diba? Kasi may mga tao na andyan na sa harap, may magandang trabaho, okay naman yung income. Yung problema, kung paano mo i-manage yung income mo. Kasi may taong mabisyo. Yung bisyo, hindi lang isa, minsan dalawa, minsan tatlo. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na gagamitin mo yung yaman mo para makuha mo yung gusto mong lalaki, para makuha mo yung gusto mong babae, oo, magtatagumpay ka, makukuha mo siya. Pero darating din yung panahon, matatauhan yan. Na hindi lang puro pera, hindi lang puro material ang kailangan niya. Ang gusto niya, mahalin mo rin siya. Ngayon, ang tanong, paano mo siya mamahalin? 'Di ba? Paano mo siya ipagmamayabang? Paano mo siya rerespetuhin? Kasi lumabas dito, that's the Six of Swords. Aalis din. Iiwanan ka din. So, kung ikaw yung tipo ng taong nagkaroon ka ng pagkakataon na maraming kang blessing sa buhay, mag-ipon ka. Dahil aalis yan, mawawala yan. So, di ba mas okay na yun na kahit iniwanan ka, hindi lang anak yung ibinigay sa'yo, kundi pati ari-arian, iningatan mo sana, mga gamit, iningatan mo sana, di ba? Ito yon. And this thing will happen in 6 days. Or posible nangyari na ito 6 days ago. Kasi yung swords is number of days. So, 6 days from today, and panoorin nyo kanina yung special episode natin, sinabi din niya doon 7 days. And then 6 plus 7 is 13, which is 13 po intended ang reading na ito. An advanced reading for March 13. So, ingat po kayo. At kung gusto nyong magpa-reading para maiwasan lahat ng kamalasan sa pera, kamalasan sa kalusugan, sa negosyo, sa trabaho, at sa relasyon, gawin nyo po ngayon. Maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk.